mga sisi mga tol, maligayang pagbabalik muli sa aming channel. Sa pangalan ng aking kapartner na si Tol Ace, kami po muli ang Just Louie Ace. At syempre for today's video, pag-uusapan natin kung kilala nyo ba si Mary Jane Veloso. Siya po ay kagaya rin nating OFW na nag-apply bilang domestic worker sa Indonesia. At 14 na taon nang nasa death row. Ibinalita naman ni President Bongbong Marcos na siya po ay makakauwi na sa Pilipinas at yun ay lubos na pinagpapasalamat ng kanyang buong pamilya. Pero hindi po diretso sa kanilang bahay, kundi sa kulungan pa rin. Ang tanong, bakit nga ba siya nahatulan ng kamatayan sa Indonesia? Okay, si Mary Jane Veloso ay nahulihan po ng 2 kilong heroin or drugs. Nakita po ito sa kanyang bagahe noong siya ay nasa Jakarta, Indonesia noong 2010. Pero ang sabi naman ni Mary Jane na ang mga bagaheng yun ay pinadala lamang sa kanya ng kanyang mga recruiter at hindi niya nga naman alam na ang laman nito ay mga droga. At totoo lang no, si Mary Jane ay may mga malilit pang anak noong mga time na yun. Pero gusto niya magsakripisyo na lumayo pa sa kanyang mga anak dahil sa kahirap ng buhay sa Pilipinas. Pero ano ba ang pinakamaganda sa balitang ito? Na siya ay hindi na bibitayin, kundi pauwi na siya ng Pilipinas dahil sa ating bansa ay wala nga namang death penalty. Okay mga sisi mga tol, ito ay isang napakalaking awareness sa ating mga OFW. Lalo na tayo ay lalabas ng ating bansa. At halimbawa may magpapadala man sa inyo, no? Kahit sino sa inyo. Kasi nangyari din po yan sa akin noong time na papunta ako dito sa Cyprus. Siyempre first time natin na pupunta sa Cyprus at wala naman tayong iniisip, di ba, na kung ano man yung laman ng mga ipapadala sa atin ng ating mga agent. Dahil nga todo balot na ito, no? At ibinigay niya nga sa amin sa airport dahil nga ilang kami na sabay-sabay na lumipad papunta dito sa Cyprus. Ang alam ko is 5 ata kami na sabay-sabay na lumipad dito sa Cyprus at lahat kami ay binigyan niya ng mga ipapadala niya para nga daw sa agency namin dito sa Cyprus. Kaya nagpapasalamat naman kami dahil alam naman natin na hindi naman lahat is mabibiktima ng ganyang mga problema, di ba? Kagaya nga ng laman pala ay heroin, kagaya na nangyari kay Mary Jane Veloso. Iniisip ko kasi kung paano kung nangyari din sa amin yung time na yon ang nangyari kay Mary Jane Veloso. Parang napakasakit para sa pamilya natin at ang lana no, may mga pinapaaral tayong mga anak. So maiintindihan natin ang nangyari kay Mary Jane Veloso. Siguro naman ay hindi talaga niya kagustuhan yun, kundi siya ay biktima lamang dahil nga sabi nga is meron siyang mga maliliit na anak at gusto lamang niya makipagsapalaran para kahit papaano ay umunlad ang kanilang pamumuhay. Pero sa kasamaang palad ay nabiktima siya ng mga recruiter na ito. Kaya paalala no sa mga OFW na lalabas ng bansa, kung sino man yung magpapadala sa inyo, kahit na sino, basta lagi nyong titignan o ipabubukas sa kanila kung ano ba ang laman ng mga ipapadala nila sa inyo para wala tayong magiging problema pagdating na sa airport. At palagi tayong magdarasala na lagi tayong ligtas sa kahit anumang mga masasamang elemento na nasa paligid natin sa ngayon. Isama natin palagi ang ating mga kaligtasan sa lahat ng bagay. Ayan mga sisi mga tol, maraming salamat. Siyempre kung di ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please don't forget to subscribe at siyempre click nyo rin ang bell button para ma-update kayo sa mga next na video namin. See you again on the next vlog. Bye-bye! Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.